Okay, magandang tanghali mga kasola. So, ngayon lang tayo ulit nag-video dahil medyo na-busy tayo. Okay, hindi ko na paliliguin to at tatagalin dahil special tong video na to. Okay? Para sa mayroong baterya dyan na aksidente na naging bloated, kagaya ko, kung natatandaan yung naging bloated na napabayaan natin sa charging, eh syempre, hindi naman tayo mga eksperto, nag-DIY lang tayo, ay papakinabangan natin. So, napag-decide namin na maglagay kami ng BMS. Maglalagay tayo ng BMS, no? So, nag-order na tayo ng BMS. Makikita nyo naman kung ano yung gagamitin ko. At, siyempre, isi-series natin. By the way, bago kami mag-desisyon na gamitin yon, kasi napansin namin, simula nung nasira yun, para sa akin, simula na nag-bloat siya, di siyempre, nag-6 siya talaga. And then, nung napahinga siya, bumaba na siya ng 3.35. So, in-stock ko na yun kasi natakot ako eh. So, maraming humihingi. Iniisip ko. Kasi nahirapan din ako i-dispatch kasi hindi basta-basta dapat dinidispatch yung gano'n. Dinidispose pala. O ngayon, ang ginawa ko, sinukat ko lang siya. Nung sinukat ko siya, ilang buwan na, 3.35 pa din bawat isa yung cell niya. So, meaning, parang hindi siya nasira. So, ngayon, ang ginawa namin, nagdesisyon kami na mag-order ng BMS kasi naisip namin, kung gagamitin namin at may BMS naman, hindi na siya ma-overcharge. So, meaning, hindi na siya ma-overcharge. Hindi na siya tingin ko naman, hindi siya matutuloy ma-bloated. Kasi may nakikita rin tayong mga video na gumagamit pa rin ng mga medyo matataba na nag-bloated yung kanilang battery. Pero yung sa atin, sobrang bloated talaga. Pero hindi naman siya kumatas. At hindi rin naman siya, mapakikitaan mo na talagang parang delikado na. So, ngayon, nag-order tayo at i-experimentoin natin, tetestingin natin ngayon kung ano mangyayari, kung mapapakinabangan pa ba natin ang isang super bloated na battery. Okay? O tara, pumunta tayo doon sa bahay, sa kabila. Okay, kasi doon natin dinala yung battery. Okay? Doon sa kabila kung saan tayo nag-setup ng 3 kilowatt na setup ng solar. So, nandun din yung battery. No, doon ko dinala. Okay? So, punta na natin. Gawin na rin natin yung ating project. Okay? So, ito yung battery. So, pinalagyan na rin natin ng nasiris na namin dyan. No? Battery. So, ito, 4 yan. Tapos, ito, nakabang na rin ang ating BMS na pang-apatan, 100 ampere para maganda-ganda, no? Yan. So, 4 yan. Yan yung bloated. Nakita nyo naman, no? Sobrang bloated. Pero, wala naman siya indikasyon ng leak. So, ikakabit natin. Ito yung mga cable. So, nakita nyo naman. Ayan, yung label. So, susundan lang natin yan. Battery negative yung hawak nating itim. Ang susunod ay battery 1 na positive. So, yan So, sisimulan natin, Siyempre, bago ang lahat, bubunutin muna natin dun sa BMS yung connection. So, yan, nailagay na natin yung battery negative doon sa battery 1. Okay. Isusunod natin ay yung red na battery 1 din doon sa positive niya ng battery 1. Tandaan nyo O, yan. Kinabit na natin dyan. Higpitan na lang natin. Ang susunod natin ay yung pangatlong wire, battery 2 na positive. Wire para sa B2 nakalagay doon. Pag sinundan nyo doon sa inyong BMS. Yan, yung pangatlong wire, yan ay pula. Puro pula na yan guys. Ayan, dito sa positive, hindi dyan sa negative. Tandaan nyo dito sa itim, hindi doon sa green. Meron kasing ang positive kasi ng ganitong battery ay itim. So, nakabit na natin. No? Kakabit natin dyan sa black. Ayan, makita nyo. Yan, yung ating wire na pangatlong pula. Yan. So, nakabit na natin. Susunod natin ay dito. Yung pang-4 na wire. Yan. At, ayan pagkatapos nating makabit, ay saka natin po ikakabit dito sa BMS. So, okay na yan. Once na maikabit natin yan, ay gagana na yan. O yan 100 ampere yan. So, ganun lang, mga kasolar. Ganun lang kadali. Yan. So, lahat ng pula ay sa positive. May nakalagay naman yan, B1, B2, B3, B negative.
Ayan, o, kita nyo yung label doon. O. Ayan, ayan, nakita nyo sa baba. Ayan, ito yung negative. Yung itim sa battery 1, sa negative niya syempre. Yung pangalawang wire, ayan, yung hawak ko. Yan yung pangalawang wire na pula sa battery 1 din sa positive. Yung pangatlong wire, ito, yan, sa pangalawang battery ng positive. Ayan. 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 Ayan, nakita nyo? Ayan yun. Tapos yung yung sumunod na wire, ayan. Yun, nakita nyo? Sa pang-apat na battery. Okay? So, yan. Ikakabit na natin. Tetestingin na natin dito. Alisin na natin tong lead acid na to dahil talagang napakawalang kwenta. So, ayan na. Ikinakabit na natin. Nabuhat na natin. So, ikinakabit na natin ang negative. Negative connection. Yan. Kasi nga ang green ay negative sa ganyang light PO4. Yan. So, kailangan maigpit. No, walang hindi maluag para hindi tayo magkaroon ng loose connection. Okay. Sunod yung positive. Doon sa itim. Sa light PO4, positive yung itim. Ewan ko lang sa ibang sa ibang light PO4 kung anong code nila, kung color coding nila. Basta itim yung positive at yung green ay negative. Yan. So, kailangan maigpit ang pagkakakabit. Yan. Gumamit tayo ng terminal cards, no? Yung C lang. Yung, kasi yun lang yung available natin. Maganda yung round So, yan. Kailangan maigpit. Yan. Maigpit ang pagkakalagay. Hindi na muna tayo naglagay ng active balancer dahil nakabalance naman siya. Saka na tayo maglalagay, no? Pag kailangan na. So, yan. Okay na. All good na. So, i-on na rin natin yung NFB o breaker, yung MCB. Yan, ang battery. Okay, yan. Okay. So, yun, nag-on na yung ating SCC. Yan. So, syempre, susunod natin dyan, ay i-adjust natin ngayon yung LVD o yung low voltage. So, on muna natin yung mamaya na natin yung on. Adjust muna natin yung LVD. On na sana natin yung Sukatin mo muna natin yung battery kung ilang voltahe gamit ang ating tester. Yan, 13.45. Okay? So, ayusin muna natin sa low voltage, no? Kailangan maayos natin ng tama. Ang una-una kasi dapat i-press mo ng madiin talaga. Pagparehasin mo muna yung nakuha mong volt doon sa battery mo, doon sa LVD mo para mag-equally, no? Kailangan kung ano yung nabasa nyo, yun yung ilalagay nyo sa LVD ninyo. Yan. Para maset yan, kailangan long press, no? Hindi na-adjust nyo, 13.4 kasi 3 digit lang to. Kasi nabasa natin doon ay 13.45, tama, di ba? So, dapat ganon sa una. Susunod nating isa-set na ngayon dyan, yung high voltage niya. Yun na yung double click ka na, ilalagay mo yung high voltage mo, tapos susunod nun, yung low voltage. Yung 0.9 lang nilagay namin dyan. No? So, sukatin natin ulit. Yan, 13.39. Oh, yun, tama. Tama, reading ha, 13.3. Dito naman sa ating SEC, tingnan natin 13.2. Oh, isa lang naman point ang kulang. Tapos ang battery 100%. So yan. So babalikan natin ito makailang araw. So nandito tayo mga kasolar ngayon sa ating ito yung setup na ito yung baterya. Pakita ko. So yan yung baterya na bloated. Kita nyo naman bloated talaga yan. Yan yung ating na aksidente napabayaan sa charging, no? Gamit itong charger na to. So ngayon, nilagyan natin nga ng BMS, ayan, para hindi na tumubra yung yan ang BMS na ginamit natin, 100 ampere. So, ayan, at so far so good naman. So, ilang araw nang ginagamit yan, ayun nga yung load. Yan.
So, mas maganda daw ang performance at hindi katulad ng lead acid o yung lead acid na inalis natin talagang hindi makunat. Pero ito, napakakunat. Kita nyo naman, naka 100% siya at nag-harvest ngayon. 2.3 ampere yung kanyang 100, mga 100 lang yon yung kanyang panel. Oo. Tapos, ito yung kanyang inverter. Okay. So far so good naman, hindi pa nalipat daw doon sa grid. So ang nakaload diyan, makikita niyo naman ayan, ang nakaload diyan, yun nga, ayan yung mga aquarium niya. Yan pinapatakbo yan na yon, ang pinapatakbo nung na yon. Sa lead acid wala, di man lang tumagal daw ng 2 oras. Yon yung update sa ating ginawang setup para sa battery na bloated. At abangan niyo na lang yung update natin, no? Kung okay ba at tatagal ba at makunit pa rin ba yung ganitong bloated na battery. Ito ulit si Dansky, lagi sinasabi hindi po tayo ganun kalupit kagaya ng iba. Kung gusto niyo nang malupit sa iba, pwede kayong magtanong. Pero kung ito po yung journey lang po natin at sinishare ko lang po sa inyo, ito yung DIY journey natin. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Rock on!